Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka papabayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Araw-araw, magpupuri ako sa'yo. Araw-araw, sasambitin ng labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos, magpakailanman. Araw-araw, magpupuri ako sa'yo. Araw-araw, sasambitin ng labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang dakilang Diyos na tagapagligtas, wala kang katulad. Nag-iisa kang Diyos, magpakailanman. Araw-araw, magpupuri ako sa'yo. Araw-araw, sasambitin ng labi ko. O kay buti mo sa akin, tanging ikaw ang ligaya ko. Mahal na mahal kita, Panginoon. Bawat saglit, ikaw ang nasa isip ko. Bawat saglit, ikaw ang tibok ng puso ko. Ang pag-ibig mo sa akin ay hindi nagmamaliw. Mahal na mahal kita, Panginoon. Good morning, morning, Jesus. Good morning, Comfy family.
Kamusta ang ating buhay? Ganap at kasiyasiya, alive in Christ. Yes. Kamusta naman ang ating service with our God? Laging handa, tag, masaya, at matapat. Kamusta ang Comfy family? GoPro. In the service of Ang our tawag God. lang. Amen. Magandang umaga, tanghali, gabi. Thank you, Amen. Lord. Brother Terry. Magandang umaga sa ating mga kapatid. Kumusta ang ating tahanan? Maunlad, masaya, at makadiyos. Yan, kaya sa awa at pagpapala ng ating Panginoon. Kaya salamat sa pribilehiyong muli na narito ako sa inyong harapan para magbahagi ng pinagkaloob na salita ng ating Panginoon. Amen. Brother Boots. Thank you, Lord. Good morning po sa ating lahat, sa mga nakikinig po mula po dito sa Pilipinas hanggang sa malayo pang dako na nahahatid nitong ating GMJ po. Amen. Yung mga taga-news Yan. sa North, East, West, South. At congratulations dun sa nag-birthday nung auno. Yung sino-sino ba yung mga nag-birthday nung auno? Auno. May 1. May Yung 1. nag-LSS. LSS. Oo, mga di ba nag-LSS. spiritual birth nila Visual yon? birth po nila. Sa ano? Sa San Juan. Ay, San Juan. San Fabian. Sa Pabian, sa Calo Mendez, tsaka sa East. Kasama ba yung kay Laway? Kasama yung tatlong division doon. Calo, Mendez, Kay Lawa. kay Laway. Sa East. Sa East. Tsaka Pangasinan. Quezon City. Sumama pala yung mga taga Quezon City sa East, ha? Sumama. So, happy birthday sa kanila, yung rebirth, Opo. ha? Amen. Mamaya, marami ring may birthday. Birthday ni John Floyd kagabi. Opo. Nandito yung mga classmates po. Ang laki Masaya pala po. ni John Floyd. Palagay kong height niya, mga 6 na, no? John Floyd, ano na height mo? At si John Floyd ay ilang taon na? 17 na siya. 17, ha? Yung anak mong dalawa, tatlo, ilang taon? Ang bunso ko ay 24. Si Carlo. 23. Yung Si babae. Carlo. Babae? Si Carlo. Yung babae ang pangalan? Oo. Si Alicia. Alicia. Mary Joy, Alicia. May Mary pa yon. May Joy pa. Amen. Yan, Si Alicia. Carlo, ang tunay na Ang pangalan? pangalan ni Carlo ay John Carlo. John Carlo. Ilang taon na? Siya ay 25. At yung panganay? Ang panganay ko naman ay si Maria Osea ay Maria Hosea. Osea. Hosea. Para H. Ang Osea. Osea. Yan. Ang edad niya ay pa mag-asawa. Nasa 28 na siya. Wala ka pang apo. Wala pang apo, nag-aantay na. Pero lahat sila nagtatrabaho na. Lahat sila nagtatrabaho na sa trabaho. Amen. At ikaw ngayon ay, anong tawag sa'yo? Pensionado? Hindi naman. Ang tawag Supported by God's grace, ano? Ang tawag sa akin, Son of God. Ah. Anak tayo ng Diyos lahat. Amen, amen. Si Boots, kailan magkakaanak? Pinagpipray po. Pinagpe-pray Soon. Opo. pa. Kami, Siyempre, gift ni Lord po kasi yun. Ayun, Opo. amen, Hindi natin pwedeng po. Si Lord po talaga nagbibigay po noon. Ayan, ha? Alam niyo mga kapatid, meron ako mga reflective question tungkol sa ating pag-aaralan ngayon sa Matthew 25, 1 to 13. So bago itong reflective question, manalangin muna tayo, ha? Hallelujah. Let us bow down our heads. Lord, kayo po mangunguna sa amin tatlo. Yung amin po mga salita, magbibigay ng kaluguran sa inyo at kalakasan sa lahat ng mga kapatiran, edification of the body of believers. Wisdom, understanding, knowledge, experiences, sa inyo rin po magmumula. And most especially, the anointing of the Holy Spirit be upon us. May the words of our mouth and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin muna natin, Brother Ters, yung ating
verse of the week. Yan, ang verse of the week po natin, 1 Corinthians 3, verse 9. For we are co-workers in God's service. You are God's field, God's building. Amen. So, tayong hindi lamang ang mga full-time workers, tayong mga coordinators, covenant members, regular members sa ating Comfy Christian Community, Comfy Church, and all the rest ng mga Christian communities, mga pamunuan at mga umaattend ng mga Kristiyano by God's grace, living according to the Word of God, lahat tayo ay co-workers sa God's field. Ano, ha? Isa tayo sa mission ni Lord. Amen. Hallelujah. So, meron muna kaming awitin. Ito'y may kaugnayan din sa ating paksa sa umagang ito. Sa mamaya babasahin ni Brother, ako basahin ni Boots sa Ingles, babasahin ni Brother Terry ng dahan-dahan sa Tagalog. Ito'y nandun sa parable ng 10 virgins. Pero meron muna kaming awitin. Awit tayo for the glory of God. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod, palakasin ng mahina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugod, palakasin ng mahina. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya. Sa gitna ng problema, ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya kahit kailan. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugot, palakasin ang mahina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw, sugot, palakasin ang mahihina. Sugod! Sugod, palakasin ang mahihina. For the last time. Sugod, palakasin ang mahihina. Thank you, Lord. Hallelujah. So, ito yung mga reflective questions na may kaugnayan din sa ating paksa sa Parable of the 10 Virgins. Ito, sa inyo ko rin tatanong dalawa. Nung bata kayo, ano ang favorite time of the day, the week, or season of the years? Of the year. Nung bata kayo, ano ba ang paborito nyong oras, linggo, o season ng Year. taon? Isa. Meron pa rin, sige, sagutin mo muna. Sali kayo mga kapatid. Ang isa pang reflective question ko, how does your punctuality, ano ba yung punctuality? Ano sa Tagalog yun? Ano sa Tagalog yung punctuality? Ano kayo? Punctual? Parang... Punctual. Okay. Ito mga kapatid. Hirap Tagalog. How does your punctuality illustrate you? Illustrate you? Paano mayan mo yung sarili mo eh? Mahirap ba yung tanong ko? Para Pag punctual kasi parang ano... Halimbawa, detailed ka. halimbawa, meron kang pasok sa eskwela. Ang oras ng pasok mo sa eskwela ay, nung nag-aaral ka, anong oras pasok mo? yung maghapon eh. Hindi. Saan ka ba nag-aral? Nung elementary, sa Tanawan. Nung college? Nung college sa Lyceum. O anong oras ka pumapasok? Pumapasok ko doon tuwing alas 5 hanggang alas 9 ng gabi yun. Teka muna, yung sa school muna, dahil kasi bukod sa nag-aaral ka, nagtatrabaho ka? Nag-aaral lang ako noon. Alas 5 talaga? Alas 5 yung kuha ko eh. Night ko eh. Kasi, Gabi. panggabi. Panggabi. So, kung alas 5, anong oras ka nandun? Napunta ko minsan alauna.
Alauna? Mhm. Pero ang pasok mo pa alas 5. Alas 5 kami sa alas 10 ng umaga, andun na ako. Bakit? Kasi yung, di ba, isa ako sa naging founder ng aming fraternity. Sa Tingnan muna, wag ICU. na muna yung Okay. fraternity. So, sa school muna tayo. So, kaya ka pumapasok ng maaga kasi meron ka pang Meron pang mga dapat na gawain na tungkulin. Ang tungkulin sa eskwelahan. Pero alas 5 ang pasok mo, alauna, nandun ka na. Naroon na ako. Okay. Ikaw naman, nung pumapasok ka, anong oras ka? Pang umaga po ako noon madalas pumapasok. Lagi po akong ahead ng 30 minutes. 30 minutes. Opo. Or 15 minutes. Kasi Ah. gusto ko yung ayoko nung nagmamadali, yung gahol na gahol. Okay. Kaya nga tinanong ko, how does your punctuality illustrate you? Dito, anong oras tayo nandito? Dito, kailangan nato alas 8. Aga. Alas 8. Ang mga taga-compi, talagang maaga po yan. Okay. So dito, meeting with the Lord sa Comfy household, actually 8:15. So alas 8 nandito ka na. Andito na ho. Ikaw? Kasi mga taga-compi talagang alas 8 andito na eh. 10, 5, 8. Ah. Minsan nag-aano rin po. Pero ay ito bago mag-start. Kasi Nandito po meron ako. kasi, alam mo, may meeting ka o nagtatrabaho ka, ang time in mo ay alas 9. Pag dumating ka ng alas 9:05, Late. late. Pauwiin ka na. Late ka na. Pauwiin ka, hindi na papapasukin. Pagka na-late ka, kahit sa minuto sa school namin, hindi ka na papasukin. Kung dumating ka ng 10 minutes o 5 minutes to 9, makakapasok pa. Basta't kahit sa segundo late ka, hindi ka na pwede pumasok. Okay. Ganun yung ano nila. Yung, So, paano ba yung punctuality sa church? Halimbawa, ang fellowship alas 9, anong oras dumarating ang mga coffee workers? maaga. Anong oras? Yung totoo lang. Maaga talaga. Yung totoo. Sige. Kita nyo na. Yun lang ang ibig kong sabihin. Sa secular, nagtatrabaho tayo, nung nag-aaral tayo, ayaw nating malilate. Pero pagdating kay Lord, late. Late. Late talaga. Nalilate. Oho. Pati ako nalilate din eh. Oo nga, no? Pero, baliwala lang minsan dahil naging ugali na. Opo. Tapos pagtagal, magiging habit na po. O pagtagal magiging... May kaugnayan to dun sa ating pag-aaralan ngayon. Kasi gusto mo bang... ito na lang yung... So, how's your punctuality illustrate you? So, parang menos-menos lang o baliwala lang o magaan lang. Pero ako ayoko talagang nalilate. Alam mo ba yon? Oo. Kahit papano, di ba, lagi ko kayong sinasabi niyo sa akin, maaga pa, hindi, bihis na kayo. Kasi pag nalilate, meron kang mamimiss. Oo. Di ba? Oo. Pero yung iba, baliwala lang yun. Minsan sasabihin, hindi pa magsisimula yun kasi late din sila eh. Di ba? Meron bang ganon? Meron nangyayaring ganon? Sa akin minsan nangyayari yon. Nasasabi mo rin pala Nasasabi ko rin sa sarili ko. na wala pa rin naman Kasi sila. wala pa naman eh. Ang nasa isip ko, wala pa rin yung mga mag-aayos muna ako dito. Para pagka wala nang istorbo. Para may Pero na-late ka rin kasi. Nalilate ako. Hindi pa rin, Pero ang katwiran mo, wala pa sila. isa na rin yung dahilan O nyo. kaya hindi pa naman sila magsisimula. Oo. O kaya hihintayin naman ako. Pagka Pwede ba yun? pag nakapasok na, nakikita ko nagsusunuran na rin eh. So parang lang, baliwala lang pala minsan, Oo. So, may kaugnayan sa ating lesson eh. Ito. Pwede kayo sumagot yung mga iba kung tutuusin, Ito, yung as a child, what was your favorite time of the day? Week or season of the year? Boots. Yung bata ako, ang favorite time ko dahil nag-aaral ako, yung time ng recess. Totoo po yun. Hindi dahil sa ayokong makinig sa lesson, kundi masaya kasi yung recess. Diba? Bilang bata, masaya talagang recess. Tapos, sa week naman,
siguro yung mga weekends na. Kasi syempre matatapos na yung araw ng klase, yung pasok. Oo, pwede ka na talagang maglaro. Tapos yung assignment, medyo mahaba-haba yung time mo. Pwede mamaya na, mga ganun, syempre bata. Tapos sa season naman, sa year, ang pang-favorite ko yung Mahal na Araw, Christmas, summer. Yung tatlong yun yung favorite ko. Ter. Sa akin, ang favorite ko talaga, yung pag pumapasok ko, gusto ko math lang. Math. Kasi dyan Yung time na yon, yung pag may nagtuturo ng math, attentive ka talaga. Oo, attentive dyan dahil Bakit? Math. Sige, math. Ako naman, parang English. Parang natutuwa ako sa mga world history, gano'n. Ikaw pala, recess. Kasali rin naman. Pero, yung recess, parang nung bata ako, meron pang yung may panahon na magtatanim kayo. Parang, hindi nyo siguro, nabutan ba yun? Meron po. Naibutan mo ba yan? May plot Parang ka ng ano. ako, parang natutuwa lang ako, kasi magkakaroon ka ng break doon sa nagtuturo, tapos lalabas kayo doon sa labas. Parang naglalaro ka lang, nagtatanim ka. Hindi mo Nagtatanim alam sila. na meron palang doon. Ako hindi ko gusto po yun. Hindi mo gusto yung Kasi po, nagtatanim? ako po naglalaban ng damit ko, madumi siya, so nahihirapan ako maglaba. Ako nung araw, siyempre, natutuwa lang. Parang andun kayo lahat, ang saya-saya. Pero di mo alam, tinetrain na kasi pala ang kayo. ginagawa ko, pagka halimbawa din, nagtatanim sila, malalago na. Pagkahapon, kukuhanin ko, ilalagay ko sa garden ko. Kaya laging good daw noon. Pero hindi tama yon. Hindi nga tama talaga yun. Pero nung araw sabi mo nung bata ka, yung mga tinatanim nung iba, kinukuha mo, kinukuha ko, tinatanim ko sa plat mo. sa plat ko para makita pag kinabukasan, lago agad. Pero hindi. Siyempre, nung Nung pagbata ka kasi, medyo pilyo ka eh. Bata pa eh, Pilyo siyempre. eh. Ikaw ba nung bata ka? Hindi naman, kayo naman. Pero hindi mo naman napapansin yun na hindi tama noon. Hindi ko, yun, basta parang masaya ako nung araw sa ganun eh. Yun na kinukuha ko, masaya rin kasi alam nila kung saan napuntahan, sa akin hinahanap yun. So pag bata ka kasi, parang wala kang intensyon o mali siya. Kaya nga kailangan maliit pa lamang, Turuan na. turuan na. No? Ikaw ayaw mo kasi madudumihan ka. Kasi po, ako po naglalaban ng damit ko. Kaya Ikaw? nahihirapan akong laban. Kaya Ilan taon ayoko ka nun? siya. Elementary natuto po ako maglaba. Oh? Opo. Kasi dalawa lang po kami ng father ko halos. So, kinakali matuto ko ng mga bagay-bagay. Nung pumapasok ka, namamasahe ka lang o may naghahatid sa'yo? Nung elementary, naglalakad lang po. Dahil malapit lang Opo, yun. hinahatid lang po ako ng father ko sa Tawiran. Ikaw, malayo, Batangas to. Naglalakad ako noon. Pagka Doon pumapasok. sa nung elementary ka. Nung elementary ako hanggang high school, naglalakad ako. Douglas, malapit lang naman yung school niyo. Malayo rin kasi Anong pangalan ng school niyo? nung sa Tanawan mas malayo, Tanawan Institute Academy do sa elementary. Pero ang lugar niyo, Kalaka. Nasa lugar ko dati nung elementary sa Josepa Village. Sa Tanawan. Bago dito nung high school ako sa Kalaka, naglalakad pa rin. Pero nung college ka, sumasakay ka na ng sasakyan. Sumasakay na sa sasakyan ng college. Ikaw naranasan mo sumakay ng jeep? Ay, opo. Yung mula high school hanggang college po. Jeep, tren, yan. Naranasan mong sumabit sa jeep? Opo. Kasi nung high school ako naging panggabi halos. Kaya, Ikaw naranasan mong sumabit sa jeep? Dahil gusto ko lagi nakasabit itong araw eh. Alam Sa ko jeep kung bakit. Para libre pamasahe yun. Doon sa ako rin, nung nag-aaral, kasi siyempre, maaga ang pasok. Meron kasi yung cutting trip, alam mo ba yun, na pag ikot na doon sa pinakaikutan, siyempre, pagdating doon sa pinakaikutan, ang daming tao. Nung araw, walang pila-pila. Naranasan mo ba yung... Ngayon, may pila na no? Makipaghabulan, bugbugan yung pagpasok Parang sa sakyan. gitgitan. Gitgitan. Tapos kailangan talaga yung mga iba dumadaan sa bintana. Sa bintana. Naranasan mo hindi? hindi naman po. Hindi mo. Wala ka palang experience? Naranasan ko yun hanggang makipag-away pa nga sa hatakan sa
Basta nung pagparada, gitgitan Oh, habulan nung araw kasi, thank you Lord ngayon, may disiplina, no? Opo. Yung nung araw kasi, nung nag-aaral ako, so halimbawa ito na yung ikutan doon sa Galas. Pagdating nung pag-ikot ng umaga, sa San Sebastian ako ano na, puno na. Paano ka pang makakasakay? So ang gagawin namin, lalakad kami doon ano ba yan, papuntang Batanes. Andun yung may bakery. Tapos meron doon na yung nagka-cutting trip. Ibig sabihin, wala naman siyang sakay. So sasabihin niya, Quiapo. Balik-balik Quiapo yun Quiapo. Kaya takbo, kaya ang gagawin namin, lalakad kami doon para makuha namin yung mga bumubueltan. Tawag naman nila doon, cutting trip. Kailangan kasi, alam mo, pagka isa-dalawa na lang, minsan ang ginagawa ng driver, babalik yung kanyang pera. Alam mo ba yun? Babalik yung kanyang pera kasi iikot pa dun sa kanto. Ang dami na kasi naghihintay dito. So, minsan pinapasya ng mga driver na ibalik yung pera para maisa kayo marami naghihintay dito sa bago umabot dun sa likuran. Ewan ko kung nakukuha niyo yung sinasabi ko na mga karanasan, para wag lang ma-late. Opo. Lahat ng paraan gagawin mo, di ba? Opo. Para hindi ka ma-late, ha? So yun, ang favorite season mo ng year? Pasko? Pasko. Pasko. Kasi pag Pasko. Hanggang ngayon, favorito pa rin yun Okay. Oo naman, tayo naman kasi ngayon naintindihan na natin nung naki-Lord tayo. Bagamat favorite season. Sa'yo, Holy Week, ha? Opo. Kasi bakasyon din po, mahaba. Maraming pwedeng gawin. Bakasyon, mahaba, maraming pwedeng gawin. Tapos mapupuntahan mo pa yung... Marami kang pwedeng mapunta. Tapos, nung bata kasi ko, wala kayong pinupuntahan pag Holy Week. Pero, pahinga ka, bakasyon. Kumbaga, pwede ka maglaro. Sa'yo, pareho tayo. Nung maliit ako, Pasko rin. Pasko. Pero ngayon, naki-Lord na tayo, naintindihan natin yung tunay na season, ang nangyayari, ikaw ba ngayon ay nagbibigay o tumatanggap? Ngayong Pasko? Ngayon, nagbibigay at tumatanggap. Pareho. Parehas, Nagbibigay din tsaka tumatanggap. Pero ano mas madami? Tanggap o bigay? Parehas Parehas. Equal. Kasi binibigay nila, binibalik ko rin, equal yun. Ikaw, meron tayo kasing worker. Nandun kami nung isang araw, namatay na si Brother Chris. Ang asawa niya, si Sister Leonie. Sister Leonie, halimbawa Pasko ngayon pa lang nag-iipon na siya para mabigyan niya lahat yung worker, kahit na isang medyas, isang panyo. So, piniprepare na niya yon. So, ganun siya mag-prepare, kung halimbawa naman, sa ating lahat, dumating si Kristo sa bahay natin o dumating si Kristo ngayon, ano kaya ang ating ginagawa? Yun yung aking maitatanong. Sige, basahin na natin yung ating lesson. Kung si Kristo ay dumating ngayon, ano ba ang ating ginagawa? Parang pag binasa pala tong Matthew 25, babasahin mo pa rin pala yung Matthew 24. Diba? Tsaka dito pala sa Matthew 25, hindi lang pala isa itong parable na to. 3 pala to na taken as a whole. Kasi kailangan, sige nga, basahin mo nga sa English. Mga kapatid, ito na yung ating paksa ngayon. Yeah. The parable of the 10 girls. Sa ibang version po, 10 virgins. Dito po sa Good News. At that time, the kingdom of heaven will be like this. Once there were 10 girls who took their oil lamp and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish, and the other 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take extra oil with them, while the wise ones took containers full of oil for their lamps. The bridegroom was late in coming, so the girls began to nod and fall asleep. To nod? Nod and fall asleep.
It was already midnight when the cry rang out, "Here is the bridegroom, come and meet him." The 10 girls woke up and trimmed their lamp. The foolish ones said to the wise ones, "Let us have some of your oil, because our lamp are going out." "No, indeed," the wise ones answered, "There is not enough for you and for us to go to store. Buy some for yourselves." So the foolish girls went off to buy some oil, and while they were gone, the bridegroom arrived. The 5 girls who were ready went in with him to the wedding feast, and the door was closed. Later, the other girls arrived. "Sir, sir, let us in." They cried out. "Certainly not. I don't know you," the bridegroom answered. And Jesus concluded, "Watch out then, because you do not know the day or the hour." Ayan. Pwede bang sa Tagalog, Brother thank you, Terry, thank you. dahan-dahan Okay. at malinaw ang pagbigkas? Thank you, Lord. Sa Tagalog po, sabi nga po rito sa Matthew 25, 1-30, talinhaga tungkol sa 10 dalaga. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa ay may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 na may matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matalino na may nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa aming lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras man." Ito ang mabuting Ito ang balita. mabuting balita ng Amen. ating Panginoon. Thank you, Lord. So, napakinggan natin at alam kong nababasa natin ano ba yung lesson na matututuhan natin dito. Ano ba yung pinaka main message ng mga talatang ito? Katulad nung ating magiging paksa ngayon na mangunguna na siguro si Brother Boots. Pero noong sa mga Hudyo, meron palang 3 bahagi ng bago doon sa marriage. Meron palang engagement, merong betrothal, at merong yung marriage na mismo. At medyo meron pala siyang mga, kaya pala naghihintay para doon sa pagdating ng bridegroom na walang iba kung hindi si Jesucristo. Yung 10 virgins naman or bridesmaid, patungkol naman sa atin itong mga Kristiyano na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo na dapat tayo'y laging handa.
Dito sa mga 10, yung 5 ay matalino, yung 5 ay ayan, Police. Saan ngayon ang kalagayan natin spiritually dito sa pagkakataong ito? Pero habang pinag-aaralan ko to, meron akong tanong din sa sarili ko. Maaaring hindi nyo man natatanong, pero parang ako naman ito, tanong ko rin sa inyo, gusto na ba ninyong dumating si Kristo? Ayan. Yun yung aking naging contemplation. Kung kanya-kanyang sagot tayo, gusto nyo na bang dumating si Kristo? Alam nyo kasi, itong nasulat na to, thousands of years ago, para bagang, ano ba yung simula nung naitala to hanggang sa dumating na ngayon sa panahon natin, ang lagi natin na papag-aralan at naituturo, ito na yung dispensation of grace at huwag sasayangin. O mabalik na uli ako dun sa, ako rin naman si Lord din naman ang sumagot sa akin. Oo, hindi, kinakausap ko rin sila. Oo, para magkakausap kami. Kaya, tas babalik din ako sa kanila. Pero kung diretso lang ako, okay din naman. Mas mainam na yung meron tayong kausap. Ano? Hindi nyo man naisip yun na yung gusto nyo na ba bumalik si Kristo. Siyempre, bawat isa sa atin, sasabihin, Wag muna. ikaw wag muna. Karamihan. Sabi, wag muna kasi. Ako rin naman, parang nasabi kong wag muna. Delay pa. Delay pa kasi marami pang gustong, Mahirap kasi may, mag-prepare. lalo na kung bata ka pa, no? Bata ka pa, so sasabihin mo, wag muna, di ba? Delay. Mag-o-obey ka pero ma-delay muna si Lord. So, kasama pala ako dun sa marami, no, na yung ano lang, yung aminan, yun naisip ko lang na gusto ko na bang bumalik si Kristo. Siguro pag ang edad ko 100, 105, Pwede na, parang gano'n. ganun. Pero pag bata pa, Delay muna. wag muna. Pagka may sakit na gusto na. Pag may sakit din. Minsan nagiging depende sa kondisyon ng buhay mo. Yun nga, pag may sakit, pag matanda na, parang Pag ready ka maraming na. pera, ayaw Pag pa medyo eh. bata Paano pa, na? hindi Pag pa maraming ready. pera, ayaw pa. Ayaw pa. Kasi Oo, gusto kasi- pa i-enjoy. Hindi pa magana. Pero pagka yung talagang hikahus na, talagang Lord, dumating ka na. Dahil hikahus na eh. Pagka hikahus, yung talagang wala na. Yung pala'y problema na. Pero hindi rin tama yun. Oo. Ngayon, binigyan tayo ng salita ng Diyos sa pangalawang Pedro 3:8. Kaya hanggang 9. So, sinagot din ako ni Lord. Kayo na magbasa nun. Brother Boots, ano ba yung ating maipapaabot na galing kay Lord, na aralin na galing kay Lord patungo sa iyo para sa mga kapatiran dito sa parable? Yan. Thank you, Lord. Dito po sa Parable 10 Virgins, dito po ako sa dun sa 5 foolish po. Kasi po, di ba, itong parable na po na ito, na-classified siya into 2. Di ba? Into two, kasi the wise and the foolish po. At lahat sila, ito pong mga virgins po, ay lahat naman po sila, ready sila with their lamps. Tapos lahat din sila ay nakatulog sa pag-aantay. Ang pinagkaiba nila, yung wise, meron silang extra oil. Yung foolish, wala silang extra oil. So itong mga foolish virgin po na ito, Christian din naman po sila eh. Knowledgeable sila dun sa occasion. Tapos, informed din sila sa gospel of Jesus Christ. Yun nga lang, they are foolish kasi unang-una po, they are unprepared. Unprepared po sila. Ito pong parable po na ito, it warn us of the danger of unpreparedness. Kasi 'di ba sa verse 13 kung babasahin po natin, watch out then because you do not know the day or the time. So kanina po nabanggit ko, sabi ko, well-informed din sila. So ito pong foolish virgin na po ito, they choose to ignore what they know. Alam nila na may darating, kaya nga sila nag-aantay eh. Pero hindi sila preparado.
Hindi sila prepared sa pagdating. So tayo tinuturuan tayo na be expectant po. 'Di ba? Kinakailangan, 'di ba pag expectant, excited ka, lagi kang handa. 'Di ba? Ako nga kapag merong mga okasyon, gabi pa lang o one day before, nire-ready ko na yung mga dapat na daling ko. So dapat ganun din po tayo pagdating sa ating Panginoon. Tapos unprepared din tayo kapag nandoon yung delaying repentance. At napaka-dangerous po nun. Tayo po bilang Kristiyano, kinakailangan ready tayo to purify. Ready tayo na to turn away our sins. Lagi tayong humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Ano pa po, pag unprepared ka, nandoon nung laziness, spiritual laziness. Kasi po, tayo po, bilang Kristiyano, hindi po dapat mawala o malos yung relationship po natin sa ating Panginoon. Tatanggalin po natin yung mga time-wasting activity natin para maging prepared po tayo. Pangalawa po, they are foolish kasi lack of foresight. Pag sinabi pong lack of foresight, watchfulness, ready, anticipation. Dito po hindi nila na-anticipate po na madedelay yung pagdating po. Wala silang plano, wala silang baon. Tayo po, di ba, sa bilang Comfy family, lalo na po, mapa-worker man, mapa-member man, kapag aalis po tayo, lagi tayong maraming baon. Di ba? Ina-anticipate kasi natin na baka magutom tayo sa daan. Ito pong anticipation, ito po yung bagay na kinakailangan po, ako po, personally po, kailangan ko po lagi itong i-practice. Kinakailangan, nandoon ako lagi doon sa state ng ito kasi bilang staff po sa treasury, importante po yung anticipation, lalo na po ko kasi humahawak po ako sa disbursement po, sa mga bills. Minsan po, nade-delay po talaga yung pagdating ng mga bills, napupunta sa mga ibang bahay. So ako po, kinakailangan ready po ako doon, prepared po ako doon. Kinakailangan, hindi po ako doon aasa doon sa pagdating ng bills. Kinakailangan, tumatawag na ako sa Meralco, inaalam ko na kung magkano. Kasi pag hindi ko po in-anticipate yung mga ganong bagay po, mapuputulan po kami. Dito po sa Proverbs 22:3, sabi po dito, sensible people will see trouble coming and avoid it. But an unthinking person will walk right into it and regret it later. So, yung mga foolish po, hindi nila ina-anticipate yung mga action po nila, kaya po napapahamak. It ends up trouble. Nabanggit ko po kanina yung baon. Ang baon po kasi dapat nila yung oil. Pag sinabi po kasing oil, it represents Holy Spirit. Diba? A lamp without oil is useless. Dito po sa Romans 8:6-9, sabi po dito, to be controlled by human nature result in death. To be controlled by the Spirit result in life and peace. And so people become enemies of God when they are controlled by their human nature. For they do not obey God's law, and in fact, they cannot obey it. Those who obey their human nature cannot please God, but do not live as your human nature tells you to. Instead, you live as the Spirit tells you. If in fact God's Spirit lives in you, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So iniutin ko po yung verse na, anyone does not have the Spirit of Christ do not belong to Christ. So tayo po mga Kristiyano po, yung naging Kristiyano po tayo, nakilala po natin ang ating Panginoon, nag-move na tayo from first realm into second realm. Wala na po yung old realm natin, yung flesh natin, yung self po natin. Wala na po dapat yon. Tayo po, once na na-born again po tayo, kinakailangan, namumuhay na po tayo sa Espiritu. Meron na tayong new mind na nakaset dun sa mga things sa mga things of the Spirit. Dapat meron na po tayong new mind kasi na-born again na po tayo. Kaso kung titignan naman po natin dito sa binasa po natin sa Matthew 25, meron din naman silang oil yung mga foolish. Meron din naman sila. Dito sa Ephesians 5:18, sabi po dito, do not get drunk
in wine, which would only ruin you. Instead, be filled with the Holy Spirit. So sabi po doon, be filled with the Holy Spirit. Kailangan po tayo, consistent po tayong nag-yield, nagsasubmit po more and more dun sa Holy Spirit. It requires po sa atin na kinakailangan consistent po yung time natin, yung prayer natin, yung worship natin, para lagi po tayong nare-renew, nare-refill, at nai-strengthen po tayo ng banal na Espiritu na ating Panginoon. Kasi po, napakahalaga po itong oil na to. Kasi itong oil na to, pag nawala po ito, hindi po siya shareable. Hindi po siya shareable. Kasi sa verse 9, nung nanghingi sila, ang sinagot sa kanila, no. Diba? No ang sinagot sa kanila, hindi dahil na madamot yung 5 wise, hindi sila madamot. Kundi po, yung oil of spiritual preparedness po ay hindi siya shareable, cannot be shared. Diba? We must bring our own oil. Yung ating character, yung ating obedience po, hindi po siya transferable. It teach us every person, tayo po lahat, tinuturuan po tayo na maging responsible po tayo dun sa spiritual condition po natin. Kasi po, ang salvation po is personal. Dito po sa Philippians 2:12, sabi po doon, so then, dear friends, as you always obey me, when I was with you, it is even more important that you obey me now while I am away from you. Keep on working with fear and trembling to complete your salvation. So, work out your salvation. So, si Lord, nag-work po sa atin si Lord. So, tayo po, meron tayong parte po. Nag-work din po tayo, meron tayong part. Kinakailangan maging diligent din po tayo. Kinakailangan ongoing din ongoing po ang ating obedience. Put an effort sa ating Christian life. Kasi po pag hindi tayo nagpo-put an effort dun sa Christian life po natin, hahantong po tayo dun sa pangalawa, yung nagiging complacent po tayo. Ayan, complacency, laxity, nagiging kampante na po tayo, nagiging maluwag na po tayo sa ating Christian life. Sa Ephesians 4:1 po, sabi po doon, I urge you then, I who am prisoner, because I serve the Lord, live a life that measure up to the standard God set when He called you. So let us keep our standard high pagdating sa ating Panginoon. Walk worthy of our calling. Wala na dapat yung old ways. Kung gaano tayo kainit sa Panginoon noon, nung tinawag tayo, dapat hanggang ngayon mainit tayo. Kasi di ba noon, mainit tayo kay Lord. Lalo na kapag yung tulad nung May 1, di ba? Pag na-LSS ka, after mo ma-LSS, di ba? On fire tayo sa ating Panginoon. Pero pag tumagal na, hindi na. Di ba? Nagiging na tayo, kumbaga, we do little work pagdating sa ating Panginoon. We give little to ourselves, yung time natin, yung treasure natin. We give little dun sa mga ganung bagay. Kaya babantayan po natin yon. Let us keep the fire burning. Kinakaya lagi tayong maalab sa ating Panginoon. Kasi po, finally po, in the day of judgment po kasi, wala na pong reason for them, yung binasa po natin sa 5 foolish po, na to be saved. Kasi po, pag dumating po dito ni Jesus Christ po, hindi na siya Savior. He's no longer returned as a Savior, kundi judge na po siya. So, alagaan po natin yung Christian life po natin, yung ating spiritual life, kinakailangan alagaan po natin. Wala na po kasing second chance. Keep our life shining until Christ return. Thank you, Lord. Ay, glory to God, So, mga kapatid, ready tayo anytime na pagbabalik ni Kristo. Again, yung ating spiritual condition. At bigyan ko lang ng yung sabi mo na we cannot buy or borrow our spiritual condition. It is individual. So hindi pwede. Kaya nga ang kaligtasan ay individual. Hindi pwedeng hiramin at hindi pwedeng bayaran ang ating kaligtasan. Kasi dito, nanghihiram yung foolish. Tapos sabi, bibili sila
pagdating sarado na. So, ang itinuturo dito, yung ating preparedness, spiritual preparedness, and we cannot buy or borrow our spiritual relationship with God. Ikaw mismo ang magpapasya na tanggapin si Kristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas at be born again, sabi mo nga. So, ito yung mga kalagayan ng mga 5, no? Na thoughtless at walang foresight, Samantala, tingnan natin itong mga wise. Pero bago yan, tingnan muna natin yung mga merong kaarawan ngayon. At yung ating new song of the week. Brother Butch, nababasa mo ba yan? May mga May birthday? 5, 2023. Happy birthday, Brother Henry Balesteros, Sister Ezra Pinson, Sister Althea Bao, Sister Irene Sotomango, Sister Elena Legaspi, Sister Ising. Sister Ising Naserna. Yan. Happy birthday! Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Yung new song naman, tignan natin, ano ba tong ating new song of the week. Ayan. New song of the week. Jeremiah 29:11, composed by Sister Zara Abanilla, arranged by Brother Alan Cabral.
salita. Hindi ko mabatid ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya't sa'yo ako ay maniniwala, at ang aking buhay ay sa'yo lang ilalaan. Thank you, Lord. Yan, thank you, Lord. Si Sister Sarah from... Laiya. Na-assign ka ba dyan sa Laiya? Matagal ako nasa mga bata pa yan. Ako pa nagturo ng Anong year yun? year 19, 90s? O early 90s? mga 92, ganyan. 92. Nasa- Sino ang kasama mong worker? Wala akong kasama dyan. Nung Kala ko worker. si Minister Boy. Nung si Minisbor, na nakalibang taon na ako, bago siya yung nakasama ko. Si Kuya Bert ba nakasama mo? Nakasama ko rin si Kuya Bert. Ako nakasama ko dyan. Ay, si Butch, hindi mo nabalitaan yun, ano? Kasi bata ka pa nun. Si Gilbert. Nasa hindi si Gilbert doon. Nasa hindi si Gilbert doon sa ano. Pero matagal doon si Brother Bert at ako. Bert nasa- Tamala. Bert Oo. Tamala. Ako naman nakasama ko doon si ano. Ngayon si Pastor Mer. Si Mer kasi nakasama. Mergia. Tagal na nun, ano? Tagal na po. Ano ang naalala mo sa Laiya? Ang naalala ko sa Lia, pag nag-outreach kami, ninja. Naka-ninja ako doon. Ano yung ninja? Yung mata lang. nakatakip. Nakatakip. Kasi pagpunta mo ron, pag di ka nakatakip, malikabok talaga. Ikaw ngayon, ano nakita mo sa Laiya? Ay, napaka-bless na po yung Laiya. Pagka Opo. may salita ng Diyos, parang Kasi kung nababalitaan ko po kasi doon sa kwento nila na hindi ko naman naabutan, ngayon po, napakalayo na. Kasi di ba, wherever go, there is plenty. Pag nandoon yung gospel ni Lord, talagang pinauunlad yung area na po na amen. yun. So si Brother Terry, yung kanyang illustration, ninja. Kasi kaya pala ninja, nakatakip yung mukha dahil sa alikabok. Ngayon, ano ang masasabi mo? Kung siya ninja ikaw, nung nakita mo ano? Wow, syempre po. Hindi ka na magni-ninja po. Kasi gusto mo na siyang tignan lahat eh. Dahil magaganda na po yung paligid. Kasi lagi ako dinadala doon. Kasi lagi pagka dalhin mo sa tibagan niya, baka magbago. Pati ako dinadala doon. Yung sabi, dalhin mo sa tibagan niya. So, nung araw pala, pagka Tibagan. medyo malayo, medyo mahirap yung lugar na pupunta. Mahirap Hindi sa doon. aircon. Ang tawag po, sino nagsasabing tibagan? Si Mami Ligaya. Dumiyasa si Terry sa tibagan niyan para gumanda ang spiritual life niya. Ngayon, kung noon tibagan, ngayon ano na? Hindi na ngayon tibagan, blessing na yan. Talaga. Oo. Hindi, Pag hindi ka parang, na pinadala, yun na yung tibagan sa'yo. kasi ang lakad doon, pag nag-alis ka na ng 7, ang lakad doon, naglalakad ako doon, minsan mahina ang 8 oras ang araw prayer meeting. Hindi totoo, minsan kasi yung sasakyan may time. May time, tsaka
walang sasakyan pag Oh, inabot wala ka masyado. lalakarin mo na lang yon. Oo. Mga 5 oras, lalakarin mo yun. Totoo naman, totoo. Hindi mo na naranasan kasi nakasakay ka na sa aircon. Oo. Anong araw na kasama ko si Kaabay? Oh, si Kabay, nakasama ko rin Oo, yan. kasi nung medyong malakas na bagyo, ano kayang bagyo yun, Bay? Nung tayo putol yung daanan, tapos sa Bungabong ba yun? Hindi, sa Laiya yun. Sa Laiya Hammer. Laiya yun. Putol nga ang daan doon sa Yung yung papuntang tulay, Kipot. tapos nagsakay kami ng balsa, tapos si Kaabay, buhat niya yung denonet sa balikat. Bay, kung maalala mo yun, ano? Sa'yo, puro magaganda na naranasan mo? Medyo po. Hindi, nakaranas din po ng pero hindi na po, bihira po kasi kung padala sa Sige. outreach. Papadala natin si Boots ngayon doon sa Sambales tsaka Bataan. Ayan, pwede. Kasama ka na uli o hindi muna? God's will. Pero alam ko, will ng Panginoon yun. Talaga, ha? So, yung Isabela, sino kaya gusto pumunta ng Isabela? Isabela, hinahanap na nga tayo doon. Pwede rin tayo dyan. Amen. Sige, ha? Oh! Brother Boots, ano yung sabi mo? Announcement po. Yung East Group po ay magjo-join po dito sa Sunday, dito po sa ating Parañaque Worship Center po. At pangalawa po, kung sino po gusto mag-avail ng flu vaccine 4 strain po, good for 1 year. So, ang amount po niya ay for only 1,300. So May 14 po ito, 2023. Dito rin po sa Parañaque Worship Center. At kung sino po yung gusto mag-avail, i-message lang po si Sister Jam or i-text po si Sister Jam sa cell number na 0906-098-6405. Kailangan po na ma-message nyo po si Sister Jam kasi po meron po tayong deadline para mailista po kayo. Sa May 11 po ang ating deadline. Amen. Announcement din. Lahat ng mga Sunday fellowships sa Quezon City. Sa next week, ang Quezon City pupunta sa Bulacnin. Ayan. Yung ating fellowship sa Makati, sa Cramsis, sa Bulacan, sa San Fabian, tsaka dito sa South. Andyan ang ating Sunday Fellowship. Andyan si Minister Ernie sa San Pablo, si Minister Ed sa Laia, at yung 3 sisters, si Pastor Simple, Jennifer, at mga manggagawa sa Calo Mendez, at si welcome nga pala kay Pastor Oying, Sister Remy. Dumating na nung isang araw. At by God's grace, andyan sa Mendez, sila Pastor Oying, Sister Remy. Yan ang mga magagandang balita. Amen. Salubong ha. Salubong. Amen. Meron pong 2 sumagot po. 2 lang. Opo. Hindi ba Doon sa punctuality po, si Sister Marita Maguire po, sabi po niya, sabi nga ni Brother Tom sa akin, parang hindi ako Pilipino kasi notorious of being late ang mga Pilipinos. I make sure ako ay lagi akong maaga kasi respect din for the others for their time. Nako, ang mga Pilipino daw notorious sa late. Oo. Ha? Kaya tinatawag yung Filipino time. Kaya walang nauso po sa Filipino time. Pwede ba nating baguhin yan na naki Lord na tayo? So, ano ba sa Tagalog yung notorious? Yun, medyo talamak. So, pag late ang mga tao, notorious pala ang Pilipino sa pagiging late. Eh, ang mga Christian kaya, notorious din kaya? Ay, hindi. Hindi notorious sa mga Christian. Sumusunod kay Lord yun eh. Hindi sila notorious. Kasi Kristiyano yan eh. Parang nakakatawa, natatawa tayo, pero ang totoo nun, pag pumunta ako dito sa worship center, yung the same pa rin yung nakikita ko nandito. Sila Arnold, si Jam, si Jesusa. Yun. Si Brother Terry. Hindi. Kaya kailangan huwag kang maging notorious. So ang mga Kristiyano, prepared yan. Hindi lang halimbawa, prepared spiritually, yung laging nag-aaral. Kaya meron nga tayong tinatawag na offensive study. Kahit hindi ikaw magsasalita, meron kang word. Di ba sabi ni Lola Tess?
So, yun ang iyong pagkain, gabay, instruction. Yun yung ating buhay bilang mga Kristiyano na laging handa, merong salita ng Diyos. So, of course, hinihintay natin yung pagbabalik ni Lord. Kaya lang sa Matthew 20 po, wala naman nakakaalam ng time ang pagbabalik. Pero ang mahalaga dito, yung tatalakayin mo mamaya, na yung maging wise tayo. Pero prior to that, yung sa dami ng mga nakikinig, Sister Ophelia, meron din dalawa po. lang pala ang Sabi po, tumugon. opo. Si Sister McGuire. Tsaka So Sister wag Ophelia. tayong maging notorious. Ang Pilipino pala, notorious sa pagiging late. So, naki-Lord na tayo. Kailangan, wag na tayong late. Maski sa trabaho, maski sa gawain. Si Sister Ophelia, sabi po niya dito, ako po nakasabit ng nakatakong, nakapalda kasi mahirap pong sumakay. Sumigaw po yung barker, meron pa daw. Agawan po, mabilis po ako sa agawan para makasakay agad. Yung pala wala na bakante. Sabi po, antay ka na lang. May bababa na rin. Malayo lang din po bago may bumaba. So nakasabit siya, nakatakong, tas pa. So, yung pag naalala mo yung mga experience mo noon na ayaw mo malate sa school, meron pa daw. Si Sister Rita po, ako po, yan si Lady in Red. Ako po, kung i-rate daw po niya, 7 daw po siya. 7 daw po siya pagdating sa punctuality. Pero ngayon, nag-i-improve na daw po siya, glory to God. So, yung 7 nagiging 8, 9 na. Opo. Oo. So, kung kayo man ay maging punctual kasi dala-dala natin ng we are Christians. Si Edith Trinidad daw, Sister Edith. Oo, kasi parang baliwala lang sa mga, naki-Lord ka naman, tas lagi kang huli. Ay, nako, hindi tama yan, Pag sa trabaho, si Sante, no? Pagka laging late, Oo. 3 beses. Una, memo, sunod, another, sunod, Oo, written. written na, sunod suspension, pagkatapos suspension. Maski sa eskwelahan, Hanggang na, pag maski- late. Oo. Sa eskwela, pag 3 late ka, tanggal ka na. Wala po. Sister Edith po. Opo. Oo. Punctuality is coming before the time. Letting people wait is wasting time. Tsaka, respeto kasi yun Sa time Kung din ng iba. nire-respeto mo yung may policy sa company, nire-respeto mo yung superior mo, o yung fellow believers na lang, na meron kayong usapan, tapos lagi kang darating ng Filipino time. Kaya meron bang American time? Walang American time. Filipino yung- time, meron. Merong American time is on time. On time. Filipino time Is not on time. is not on time. Grabe Late pala time. grabe pala yung notorious ang Pilipinos sa pagiging late. Ala. Pero ang Pilipino, magaling sa trabaho naman. Oo naman. Oo. Pero yung pinag-uusapan natin, yung prepared ka. Prepare. Kasi sa anumang any endeavor sa everyday life mo, kasi pag huli ka, kasi hintayin ka. Alam mo, may lakad, may outreach. So, pinahanda ko na yung gabi pa lang, tapos yung sasakyan, tapos yung mga gamit. Tapos, minsan, pag nandun na kami lahat, biglang meron kaming hinihintay. At yung hinihintay namin, siya lang naman lagi. Parang tuwing aalis kami, laging hinihintay namin. So, nandun na kami lahat. Tapos biglang maghihintay. So, hindi. Sabi kasi, be on time, punctual. So, ready ka na. Hindi na yung tatawagin ka pa, Oy! 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 Labas na kayo! So, kung ganon lagi, sumisigaw pa rin ako ng, andyan na kayo! Andyan na kayo! Tapos, narinig dito, parang yung sa parable na sa sower, narinig, lalabas dito.
parang wala lang. So, kaya itong mga parables, parang pag tinignan mo, pag ninamnam mo, ganun sa pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Ano, ha? Meron pa ba? Yung 2 o 3? Okay na yon. At buti meron mga tumutugon na yun. Ano, ha? Oh, ito na tayo. Yung sa mga wise, Brother Terry, by God's grace. Okay, thank you, Lord. Time na, pwede na. Thank you, Lord, at muli sa pribilehyo na ipinagkaloob sa akin na makapagbigay o makapag-share sa tulong ng ating Panginoon itong ating pag-aaral tungkol sa 10 virgins. Pag sinabi ng 10 virgins, mga Kristiyano po ito. Ang 5 raw foolish at ang 5 wise. Pag sinabing foolish, ang ibig sabihin thoughtless without foresight. Pero yung wise virgin ay sensible to, intelligent, prudent. Kaya dito makikita natin yung wise virgin, unang-unang ginawa niya, una siya prepared. Naalala ko sa akin sarili dito, pag sinabing prepare, kasi pupuntahan mo kasalan eh. Meron ba magsusuot ng kasalan ng suit me, bago yung bridesmaid ka ba, masuot me, hindi maganda? Laging si pastor siya sa, Terry, fellowship ha? Bakit po? Mag-ayos ka. Magbihis ka. Kasi talagang dapat lang. Kasi haharap tayo eh. Minsan nangyayari, nagiging oblong ang pagpunta mo. Alam niyo ba yung oblong? Yung nakakabihis yung damit pantaas, bago naka-short. Haharap ka, naka-chinelas, oblong. Hindi mo, tingin nila okay lang naman. Hindi naman nakikita eh. Kalahati lang eh. Pero haharap ka kay Lord eh. Haharap ka sa Panginoon eh. Kasi prepared ka. May nagpunta ba sa kasalan na naka-oblong ang suot mo? Bago tanghali ka pa pupunta? Pag isang tao prepared, naroon yung yung ready ka eh. Kaya nga sinabi rito, ang wise virgin prepared. Tingnan nyo, nag-ano siya ng extra langis. Ang extra langis, ang simbolo niyan, Holy Spirit. Pag sinabing Holy Spirit, meron tayong tinanggap natin si Yeso Cristo bilang sariling tagapagligtas. Di ba? Kaya bilang sariling tagapagligtas. Kasi biro mo, haharap tayo bago pupunta ka doon late. Ang sabi alas 8, naalala ko sa prayer meeting, pag ako'y na-assign, kahit hindi ko masin tinataas sa sarili ko, pag na-assign ako sa outreach, kahit kailan hindi ako nalilate. Pag ang prayer meeting alas 5, alas 2, andun ako. Pinupuntahan ko lahat yung member. Kung ang member ay 15 akong beses magkakapinoon. At pag dumaan doon, makikita po nyo, andun sila. Kaya pag ikay ready at ikay prepared, lalo sa ganitong gawin, hindi naman ito menos-menos eh. Ating fellowship. Para sa akin dito, ating fellowship, ganun lang. Pupunta ka rin sa isang lugar. Kung ikay wise, prepared ka. Kaya isa pa nga po rito, meron tayong wisdom. Ang taong wise, may wisdom. Sabi nga sa Proverbs 1:7, ang sabi rito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral ng saway. Di ba makikita po natin, pag sinabi mo simula ng karunungan, pagkatakot sa Panginoon. Pag sinabing pagkatakot sa Panginoon, hindi na nga huli ka tatakot ka mapunta sa maparusahan ka. Yung bang meron kang pagkatakot, yung reverential fear. Natatakot ka sa bagay kasi baka makagawa ka na hindi tama sa harapan ng Diyos. Kaya nagkaroon ka ng wisdom. Kaya yung reverential fear, mahal mo ang Diyos. Ayaw mo saktan ang kanyang puso. Tinatalikuran mo yung kasamaan. Yun ang mga taong merong Holy Spirit at saka yung taong matalino. Kagaya ng virgin. Nagdala sila ng extra langis. Kaya nga sinabi ng extra langis, simbolo ito ng Espiritu Santo, yung Holy Spirit. Kaya dito, kung ang kanilang wisdom, makikita rin po natin ito sa James 1:5. Ang sabi nga po rito sa James 1:5, ngunit ang sino man sa inyo na kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos
ang Diyos ay nagbibigay sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Magpipray ka sa Panginoon. Lord, bigyan mo kong wisdom. Kagaya pagpunta ko rito, kasi sabi ko kay Pastor, nung kami nag-usap, parang wala akong idea tungkol sa 10 Virgin. Kasi yung pinag-aralan ko, natuwa ko nung pinag-aralan ko, yung the parable of two sons. Bago na ako, 10 Virgin. Sabi ko, parang wala idea. Nag-pray sa Panginoon. At ikaw nga, habang nagdarasal ka, bibigyan ka naman ng Panginoon Sagana siya magbigay sa ating Panginoon. Kaya thank you Lord po. Kasi si Kristo ang ating karunungan. Basahin po natin sa 1 Corinthians 30:31 para masabi natin si Kristo, 1 Corinthians 1:30 hanggang 31. Ang sabi nga po rito sa 1 Corinthians 1:30 hanggang 31, ito po ang sabi. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakipagkaisa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan din niya, tayo'y tinuturing na matuwid, na pawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad na nasusulat, ang sinumang mas malaki ang pagmamalaki niya ang ginawa ng Panginoon. Kaya dito minsan, nakikita po natin dito sa pag-aaral minsan, naalala ko nga po yung nung napunta ko sa bahay sa Kalaka, ang tawag sa akin, ayan na, si signal number 3. Nag-aral pero walang tinapos. Parang nag-aral siya pero hindi naman ginamit yung pinag-aralan. Yun ang sabi sa akin. Nung nalaman na ako, narito sa ganitong gawain, hindi naman ako nag-preach sa kanila Nung nalaman nila ako narito, nung ako umuwi, ang kita nila sa akin, hindi naman ako nagturo sa kanila, hindi ako nag-share sa mga kamag-anak ko Nung pagdating ko, brother, tito, pag-pray mo nga ako. Brother, pag-pray mo na. Kasi ang pundasyon ng Espiritu Santo, si Kristo Kahit hindi ka magturo, kahit hindi ka mag-share sa kanila, kapag nakita sa puso mo, ang ibig sabihin, ikaw ang nagiging Biblia para sa kanila kahit di ka magturo. Kaya nakikita ko, minsan sa bahay, dati, galit na galit sa akin yung mga hipag ko, pag nakikita ko, inalam ko yung problema Bakit yung mga galit? Ang nalaman ko problema, ako palang problema. Binago ko yun. Ngayon nakikita niya ako, hindi naman ako nag-share din sa kanila. Pero pag-pray mo natin pagkailan si Brother Terry. Anong pagtuturong meron noon? Hindi ka naman mag-share. Kasi kapag si Kristo nasa puso mo at nakikinig ka, asahan po natin, kahit hindi ka magturo pag nakita ka. Kasi ganito tayo lahat mga taga-kompi Pag nakikita ng kamag-anak, ang laki. Kasi ikaw nagiging wise. Nagiging wise ka. Kaya sinasabi rito yung listening instruction, kailangan marunong kang sumunod o makinig. Naalala ko nga sinabi rito na lagi ni Pastor sa akin, Terry, alam mo na gagawin dyan. Sinusunod ko yun. Hindi ko inalis sa isip, ba't lagi ako inutusan? Ang iniisip ko, kaya ako inutusan lalo't mabibigat na gawain kasi alam niyang kaya ko. Pwede bang utusan mo yung hihimatayin? Di lalong mahihimatay yun. Kasi iutusan mo yung mahina. Bago pag hindi mo utusan yun. Kaya inutusan ito, kasi makikinig ka sa instruction Di ba nakita natin yung wise virgin? Talagang instruction, nagdala siya ng langis. May extra pa. Kasi dito yung light, sinasabi, ilaw dito yung lamp, ito yung light of the world, kung tutusin. Pero medyo maano na. Pero yun ang ibig sabihin nun Kaya tayo maging ilaw at asin ng sanlibutan. Makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kasi ikaw ang nagiging ilaw at asin sa sanlibutan. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Mga kapatid, spiritual condition, hindi pwedeng bilhin, hindi pwedeng hiramin. Be prepared. Sabi nga dun sa 24 ng Matthew 13, yung he that endureth to the end will be saved. At dun sa verse 13 ng 25, yung magbantay, strict attention, cautious and active in doing the will of God.
At ang pinaka-main message nga, righteous living and obedience to our Lord Jesus Christ as our personal Lord and Savior. And we have the Helper, the Holy Spirit that will guide us, instruct us, and give us the power to live a holy life. In Jesus' name we pray. Amen. God bless us all, mga God bless kapatid. us po. 2 Timothy 2:2.